sex sa lalaki na pinapakasal mo sa kanila. Your Babae yun, Honor, Pilipino tayo, mahiyain tayo, ayaw natin na aminin niya sa publiko. Pero yung bata ngayon, nagsabi, labag sa kalooban nila yun, umiiyak na nagsasalita yung bata dahil bata, tapos involving yung kanila pagkababae na ginalaw. Magsinungaling pa yun? Ako, prangkahan tayo, Jeff. Yes. Yung pinakauna talagang minors na kinasal doon is yung anak ni Janet. Ilang taon yung anak ni Miss Janet? Ano po, 12 years old nung kinasal. Kapag tatlong gabi hindi mo makuha yung babae, pinapatawag po. Tapos, yung time po, nung di ko ginalaw talaga yung babae, pinatawag ako ni senyor. Tapos, sinabihan ako na gahasain ko daw. Gamot, pinainom sa akin. Di ko matukoy kung anong gamot yun, pero Sino, Janet? Janet Ahok po. Ahok. Nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, di ko na alam kung anong, parang lutang po talaga ako. Tapos, nung kagabihan po is, gusto ko pong galawin yung babae, pero hindi ko talaga ginawa kasi wala akong gusto. Tapos, parehas din kami walang gusto kasi pilit lang din na kinasal. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? walang child marriages sa Madam Senator. Kasi po, kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kung mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po, yung walang kasalan, tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na hindi tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents, wala kami pong magawa. You are under oath, Sir Sanico. Meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karin Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet. Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the 4 aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Sir Kent, Kent Steven Consigna, dun po sa ipinakitang letrato ni Chair kanina, kasama po kayo doon? Opo, ma'am. Kasama ko doon. Kasama po kayo. Tapos, kayo po ay miyembro ng pangalawang antas ng Soldiers of God, yung Cluster ano po yung Agnus notes po? Cluster Agnus. Cluster, yun po. Cluster Agnus. Opo. Meron din po kayong marka tulad ni Jeng, Ito po. Sir Jeng kanina? Meron. At lahat po ba ng miyembro na nasa kapihan ay may ganyan? Hindi lahat, ma'am, kasi yung iba dito lang kinukunan ng dugo Sa daliri. sa daliri. Pero sino-sino po yung may ganung Yung- tattoo or marka? Sabi nila, ma'am, yung matatapang daw magpalaslas daw sa braso.
Okay. So, last po yan. And then kapag Oh. humihilom na, yun na yung balat. Oo. Yun na yung Tapos yung scar. dugo po, ma'am, sinisignature namin gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Okay. Sinisignature nyo yung dugo nyo sa papel. So, parang ginagaya ba yung katipunan noon? Hindi ko alam po, ma'am. Hindi nyo Pero alam. ganun po yung ginagawa. Okay. Lahat po ba ng levels ng Soldiers of God may ganon? Depende po, ma'am, depende po sa Yung matatapang. matatapang po na nagpapahiwa. Pati po ba yung mga bata sa fetus, Opo. 6 to Opo, 7 years may- old, may ganon na? Ang alam ko po, yung mga bata sa kamay daliri lang po. May dadagdag lang po ako kasi po, Yes. yung pinakauna talagang minors na kinasal doon is yung anak ni Janet. Tapos yung kapartner niya po is kaplaton ko po sa Cluster Agnos. Sa Cluster Agnos po kasi nung nandun pa ako, may 13, hinati-hati siya ng 13 platoons. Yung member po is umabot may 30, 20 plus ganun po. Tapos yung partner ng anak niya is kaplaton ko po. Tapos kabarangay ko din po sa Socorro. Ilang taon yung anak ni Miss Janet? Ano po, 12 years old nung kinasal, tapos yung babae pa, 13 yata yun, kung hindi ako nagkamali. Tapos, isa po ako doon, ma'am, sa kinasal, 18 po ako nung kinasal ako ni Senior Aguila, tapos yung kapartner ko po is lesbian po, 24 years old. Tapos, nangyari po, kapag 3 gabi hindi mo makuha yung babae, pinapatawag po. Tapos, yung time po, nung di ko ginalaw talaga yung babae, pinatawag ako ni Senior. Tapos, sinabihan ako na gahasa daw. Dahil asawa ko na daw yun, authorized na daw ako na gumahasa sa kanya. Tapos, sinutosan niya po si Janet na kumuha po ng tabletas po, yung gamot, pinainom sa akin. Di ko matukoy kung anong gamot yun, pero Sino, Janet? Janet Ahok po. Ahok. Sige, continue. Tapos, yun po, ininom ko naman yung gamot, pero nung kagabihan po, yung pagkatapos kong inumin, wala pa siya masyado epekto. Nung umuwi na ako po, is doon na nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, di ko na alam kung nung, parang lutang po talaga ako. Tapos, nung kagabihan po is, gusto ko pong maggalawin yung babae, pero hindi ko talaga ginawa kasi wala akong gusto. Tapos, parehas din kaming walang gusto kasi pilit lang din na kinasal. So, ang nangyari po is, pumunta po ako ng CR, doon po, tapos, binasap ko po yung katawan ko, tapos bumalik ako, parang bumalik yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, yung sa training po, na yung mga dinidinay nila is, may time din po na may pumutok na baril sa function hall, yung tinuruan kaming mag-disassemble at mag-assemble, tapos, So, totoong baril to Totoo po yun, kung ma'am. dinisarman nyo at inassemble ulit. opo, tinuruan kami noon. Tapos sa platon namin hindi natapos kasi may pumutok. Tapos pagkatapos nung pumutok yung baril is pinatoso ulo po kami sa may tiles po, ma'am. Hindi ako maniwala na you can manage SBSI composed of more or less almost 5,000 people. Tapos ikaw ang leader. Your Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Ikaw, wala pinag-aralan, ginawa presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa iyong question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang dating presidente? Hindi ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makaka-command ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman, lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Tinatawag ka nga nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? Dili, waya ako tawagan nga haring sa nila. Waya ako tawagan na, Your Honor. Oh, waya. Ang Imposible nila waya nga. tawag nila, Your Honor, is Senior Aguila. Senior Aguila, sige. Bakit ka tinawag na Senior Aguila? Kasi yung Senior Aguila is screen name na is as a music. Composer, nag-compose ako ng kanta.
Composer ka, Senyor Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag ito, second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music. Kumakanta ka. Opo. Kumukompose. Compose. Mr. Chair? Yes, go ahead. Go ahead. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo, sa buong maghapong ito, 8 oras na halos, ito Paniwalaan isang niyo huling naman po, Your pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite. Inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Salamat kayo, Mr. Chair. Last chance. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galarida kung anong mga desisyon na gagawin mo. Yung humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanida po, yung Your Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa Kaya nga, ako nga hindi ako naniwala. Kung mapapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa komiting ito. Kasi kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog. Ano? Your Honor, gusto gani ko muhuman og eskwela, kaya wag ako mag-eskwela. Anong grado mo? Ako, Anong high grado? school graduate ako, Your Honor. Ha? Senyor Aguila, nung ikaw ay dumating dyan sa kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape at pinipilit mo na mag-seksyon ng mga rape at pinipilit mo na mag-sex sila. Kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo at mayroong mga report ng yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem. Your Honor, sa tinuod nga niya, Your Honor, huwag nagpailap akong Santo Niño. Dili, may mo atong Cebu maghalad sa Santo Niño dito, magsinulog mi, mapilmig sinulog sa mga kabataan dito, o naaras kapihan ng Santo Niño. Sige, hindi ka Santo Niño. Pero yung magpapakasal sa mga bata, ba kinakasal mo yung mga bata? Waya na himua, Your Honor, kaya unsa may hong sulti, unsa may hong kamong kaagan 23 anyos pa ko, 22 anyos pa ko. Yung unsa man po'y, ano naman ang dahilan itong mga bata na magsinungaling? Please enlighten us. Bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minor de edad yan, mas matanda ka. You are 20? Ano ka? 22 years old. 20? 22 years old. 22 years old. Opo. Ito mga bata, 12, 14, 16. Pinakamatanda siguro 18. Pero walang 18 doon. 14 ng pro minor de edad yun. Bakit sila magsinungaling at magsabi? Alam mo hindi po, babae yun. The last na pwede sabihin ng isang babae na bata na minor de edad na sila ay ginalaw yung kanilang pagkababae at pinilit sila na makipag-sex sa lalaki na pinapakasal mo sa kanila. Your Babae yun, Honor, Pilipino tayo, mahiyain tayo, ayaw natin na aminin niya sa publiko. Pero yung bata ngayon, nagsabi, labag sa kalooban nila yun, umiiyak na nagsasalita yung bata dahil bata, tapos involving yung kanila pagkababae na ginalaw. Magsinungaling pa yun? Prangkahan tayo. Pero meantime,
Opo. Kulong ka muna sa baba dahil cited in contempt ka eh. Opo, Your Honor. Tatanggapin ko po yan kasi yan. Ingat kayo sa baba. Aircon dyan, walang problema. Aircon, may tubig, may pagkain na libre. And you will not be denied of the presence of your counsel. Attorney, bisitahin mo lang sila dyan. Walang problema. Your Honor, can we request, Your Honor, because our Vice President Mamerto Galanidas, as what he said, mayroon po siyang personal ailment. He has a son-in-law with him. Alam po yung mga medicines, mga ano po. Pwede po ba siya doon din? Samahan sila doon sa baba? Walang Your Honor? problema. Pasamahan mo doon, walang problema. Maraming salamat po, Your Honor. Oh, and usaa, yung kuha natin, medical natin, nasikaso si Mamerto Galanida. Tingnan nyo ha, monitor nyo palagi. Salamat, and with that, again, I thank everyone for your cooperation. As I've said, napaka-importante ang kinabukasan ng mga bata. So, the hearing is hereby suspended